Welcome sa ating weekend charting. Yan. So, this time nag-poll naman tayo sa Facebook and ito na yung inyong mga stock requests at yun ang ating i-chart yung top 10. Okay, so eto. Yan. So, Ali, LTG, SCC, Globe, ASEN, URC. So, yan yung first 6. Okay. So, simulan natin yan. Ali. Yun, Ayala Land. Ito, tanggalin natin to dahil nag-breakdown. Ayun. So, Ali is creating a new lows, no? Or new range, lower range. Hindi lang maganda tong guhit na to. Pababa. Ito, sila natin yan dyan. Basag niya rin tong line na to Tapos nag-breakdown dito. Ito hindi pa na-perform ng matino, no? Pero kuhita na lang natin dyan. O, yan. Okay. Sila natin yan. So, yan talaga yung support, no? Yung level na yan. And currently is nag-create ng range dito sa gap, no? Challenge yung gap. Bumalik. So, if you want Ayala Land, yan. Buy as low or as near as 26.50 dyan sa mga levels na yan. Okay. Ito, another support. Pero malalim yan. So, dapat may cut ka dito. Ayan. 26.50. Mga ganun. Pero ang range naman niya is nandun sa gap. So, that's 12%. No? Kung mabibili mo yan dito, maganda-gandang range trade yan. Okay? Range trade sa short term, no? Short term lang yan. Pero sa medium term, kita naman natin na uptrend yan. Ayan. Ayun. Dahil pataas naman siya sa midterm, okay lang, no? Paakyat pa rin yan. Nga lang, mas maganda kung midterm ka or long term. Dito ka bibili. 24, 25, yan. Kung range trade short term, o di year 2650, dito benta, no? Pwede bang i-long term yan? Si Ali, syempre naman. Okay, syempre good yan. You know, net profit 22 and so on, mga ratios good. Ganda ng earnings of 43%. You know, 43%, diba? So, cheap yan at that level. Laki ng earnings tapos ang baba ng kanyang presyo. PE niya, okay, forward niya is 22. Historical niya is 24. So, slightly cheap, no? And then, ang target sa kanya is average is 40. Yan. And then, that's 44% upside. So, malaki pa rin ang upside ni Ayala Land. Okay? Next is LTG. LTG, bumagsak yata nung nakaraan. Most likely dahil sa X-date natin. Ayun. X-date nga yung pagbagsak. 3%. Laki rin, no? 3%. Nakakailang 12% ang kanyang dividends yield for the whole year. Pero pag kinumpute mo, hindi lang. Problem lang dito, ang baba ng earnings. 2.94 lang. So, okay lang. Kahit 2.94. Kaso, baka hindi niya na ma-maintain yung mataas na dividends. Kasi maliit yung income niya this year, no? At wala rin nag-forecast sa kanya kung anong income niya. So, valuation-wise, cheap yan, no? Kaso, value trap. Maganda lang kahit value trap. Mataas naman ang kanyang dividends. Pero, ang kanyang upside na lang is, ay broker A is 8.
broker B is 10. Sabihin na natin 9. Fairly valued na to. Above nga na sa valuation. No? That's why red na siya. Oh. Upside mo negative 20 na. So, patlagay natin based dito sa fundamentals dahil mababa ang earnings at above na sa fair value. Though, cheap naman siya. Kaya lang dahil nga mababa, hahabol to. So, huwag na natin pagbasehan yan. Dito tayo tumingin sa fair value. So, negative 20 na ang upside. Walang, hold, neutral hold. Walang buy rating. So, we believe na mag-range lang to. Baka pababa na ulit ito. Then, waiting for another dividends. And then, dun lang next na aakyat. So, ngayon ay June. Okay. September ang next dividends. So, antay-antay nyo na. Okay. Antay-antay na. May, June, July, August, September. So, malaki pa yung ibababa niya. Tapos, saka ulit aakyat pag may dividends. Gaya nito. Ayun o. Napapansin nyo pag may dividends umakyat. Pero kahit ito, wala umakyat talaga. Okay, so yun lang, no? Based sa fundamentals. Pero goods naman yan. Basta dapat dito. Mga 950. Kung may 9 pesos, mas magaling. Kasi range naman talaga siya eh. Ayan, no? Malaking range naman talaga yan. So, yun. Abang sa ilalim. Maghahabulin, no? Next is SCC. Isa ring magandang dividend play, SCC. O nga pala. Available ang ating Advanced Technical Trading course. Yan. So, if you want to join us sa ating Advanced Technical Trading course, click nyo lang itong ating link. Sa Facebook natin, meron na nakapost. Nandun yung link para mag-enroll, no? Plus, pag nag-enroll kayo, syempre maraming mga benefits like, makakapasok kayo sa ating private support group na Discord. May mga stock screener, may mga watchlist, yung market outlook weekly nandun, and mga market updates. Mayroon ding crypto, no? So, if you will enroll, just click the description at nandyan, no? Or follow us sa Facebook. Okay? So, ito yung mga content natin. Yan, yung mga part ng ating mga lesson. And June 29 ang start natin. Okay? And then avail the early bird syempre bago mag June 29. So, ito yung mga yung description and so on, mga details. Okay? Yan, just follow us sa TFT Institute. Meron din sa Facebook ko. Okay, tuloy. Ano nga tayo? Globe. Okay? Hindi pala. SCC pala. Mamaya si Globe. SCC. Yan. SCC, nagbigay ng dividends. 5 plus 4, around 10. Earnings, ang baba. Oh. May trend na to. Yun. Ito rin. So, triangle, no? Triangle. Patagal pa ulit na magbibigay. October. April. So, tingin ko, pababa to. Dito maganda magabang, no? Yan. Kano yan? Mga 30, no? Year 30. Bago anong buwan yan? October. So, bago mag-October, parang LTG din. Then, yun, bakit ulit dun? Okay, so yun yung pattern niya kasi, no? Malaking triangle. At dahil 3 lower low na yan, most likely, susunod yan, no? Kahit dito natin guhitan. Yan. Pwede rin naman dyan umakyat. Okay, so that's SCC technicals. Check natin sa FA niya. Puro red. Year-on-year earnings down 25, Q-on-Q down 5. Income growth 24, down 31%. Sell on rally na yung isang broker. May 3 buy pero the rest is sell. Yung isa is sell on rally.
Ang kanyang PE is 5, historical is 11. Okay? Pero kung pababa ang earnings, factored in na yan at 5.7. Cheap pa din in terms of FA valuation. Sa fair value, up pa ng 16% from the current level. May upside ka pang 16%. Target price niya is 37. Pwede pa. No, pwede pa. Though ito, negative lang tong isang to. Pero, 11%. So, that's why pwede pa mag-buy around here. Tapos, pag nag-rally doon, benta. Bago mag-dividends. Dividends play na lang. Okay. SCC. Globe, sabi natin dito, ang Globe is nag-aantay lang ng New Sky Mint. At yun na nga, nagparamdam na si Mint. Grabe, laki ng rally o lampas doon sa target. So, congrats sa may mga hawak. Dito ang bilhin natin, di ba? 18%. No? Mukhang ang laki pero 18 lang pala. Pero solid yan, no? Kung naka-volume ka tapos blues. Ang tanong, saan pupunta? Well, as long as buhay pa yung kay Mint na issue, pwede pa umakyat, no? Kailan ba? Sabi next year daw. Wala na makuhang resistance. Wala na makuha sa horizontal. Burahin na natin. Yun. Eto, doon nag-resist sa level na yun. At ang support, yan. Mag-range muna yan. Mag-range muna yan dyan. Hanggang nag-aantay uli ng good news kay Mint. Overbought So, pahinga muna. Bibili pa kayo? Parang hindi na. Ang bili dyan, kapag nabasag to. Tapos nag-retest, yun ang entry. Pero sa ngayon, hindi mo sure kung mag-breakout Kung pullback, eto na yun. What if basagin yan next time? Medyo tagilid. Pag binasag yan sa susunod, dun yun. Dito ang entry. 1.7 ulit. Okay? So, nood na lang kay Globe, nalampasan na. Naiwan kung walang hawak. Yun nga, sa breakout, retest doon ang entry. Or, range dito papunta doon. Pero maliit kasi range yun yun 5% lang. Plus commission pa. Mga 4 na lang. Delikado kasi nasa taas pa. Okay? Pero goods naman yan, Globe. Negative ang earnings niya, pero lower than expected, no? Mas mataas yung ina-expect nilang negative. Pero missed estimates yan. 10% lang upside. Do all buys kasi maganda ang dividends, no? So, napansin niyo puro mga high dividend paying ang umaakyat ngayon kasi nga high interest rate environment Pero at least nasa equities ka. Pag nag-rally ang equities, may hawak ka. Pag hindi, may dividends ka, di ba? Yun yung defensive na tinatawag. Defensive play. ASEN. ASEN is pumasok ulit sa MSCI. Tapos nag-rally, tapos na sa MSCI. Yun. Nag-hold dun, no? Yan ang pwede. Yan ang pwedeng SMA 200 pa. So, kung change of trend, yan ang magandang entry. Pero nasa gitna agad. Check natin. Yan ang resistance niya. 14%. Laki din, Okay, so maganda yun, Ayun, ang haba ng downtrend na yun, Tapos binasag. Binasag dito. Tapos, yun ang retest niya. Yan mismo ang retest niyan. Okay? Malaki-laking upside yan pag nagkataon. Pero sa ngayon, tingnan natin sa FA.
Ang target niya is 6 pesos, no? 6. Oh, yun. Yan ang next target. Pag nag-range yan dyan at nag-breakout, pre-test, so doon ka pwede pumasok. Tapos yun, going 6 pesos. Ang upside, 29%. Ang ganda ng earnings, 20. Slightly below estimates pero okay na rin. PE, 10 times. Historical, 26, so cheap. And then, yun na nga, 24% upside from the current level. O, kasi dito natin sinukat sa 450. So, buy as low as 450. Okay? Siyempre, cut pag binasag ang 450. Yun. Sarap nito. Yun, 63% ng whipso lang. Ito. Ng whipso lang dito. Tsaka nag-rally. Ang galing talaga magpagpag ng mga institution. Tandaan natin to. Doon. Ayun, Diba? Non-stop selling dito. Tapos pagdating dun sa may mark, pumasok. Hanggang ngayon. Sila na ang maraming pera. Kayang mang whipso ng short-term investor. Pero kung long-term ka, wala yan. Hawakan mo na lang. URC last for part 1. URC. Ito rin, isa rin to. Isa rin tong ng whipso. Ito yung strong support. 108. Diba? 108 yan. Strong yan. Tagal niya nag-conso doon. Tapos binasag na retest. Boom. Diba? Tapos, nung na-whipso na. Tsaka inahon. Ayun, saka inakyat. Binalik lang doon. So, naging mukhang head and shoulder na. So, breakout niyan. Okay. Pag nag-breakout yan dyan, target niyan is so, na yung guhit natin. Yun. Technical, sinang target niyan. Okay. Saktuhin na lang natin dito. Yan. Pero ang fair value niya ito, 160. Okay? Pero technicals, dun lang. 15%. Okay na rin, Okay, check na natin sa URC. Maganda ng earnings pala. 21%. Above estimates. Kaya nag-recover. PE. Siyempre, undervalued. Target price is yun nga. Nagbaba pala, 154 na lang. So, 146 pwede rin. Pero all buys 3%. Leaves 36% upside. So, nagbago yung target. 146 na lang. Nice din. Malaki pa rin. 36%. Okay, so that's URC. Okay, so yun lang. Kita-kits part 2. Ito naman yung chart natin. And again, don't forget if you're interested, just message us how to enroll. So, sundan nyo lang kami sa Facebook. Ito yung link. Click nyo yan and then yan yung enrollment form natin. Okay, so yun lang. And kita-kits mamaya. Ito naman tayo. Part 2. So, thanks for watching.